Samantala, sama-samang pagkilos para sa kalikasan. Ito ang tema at advokasya ng pamahalaang panlalawigan sa pangunguna ni Gov. Willie, katuwang ang Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, DENR at iba pang NGO sa isinagawang paglilinis at pagpatrolya sa Marilao, Meycauayan o Bando River System na ika-19 ng Hulyo. Kailangan talagang bantayan. Kasi unang-una pag bumaha, damay ho kami. Buti pa, salamat kami dito sa dike na nilagay nila. Tutulong kami rin sa paglinis. Saka binabantayan ko din nagtatapon ng basura. Magpapasalamat nga ako doon sa ginawa nila dito eh. Bahagi din ng patrolang ito ang kasunduang nilagdaan ng ating gobernador at lahat ng may kinalaman sa alituntunin at patakaran sa pagpapatupad ng panlalawigang kautusan bilang 2012-09 na nagbabawal sa paggamit ng plastik sa Bulacan at ang katibayan ng dedikasyon sa rehabilitasyon ng MMORS. Sana ito'y maging simula ng honest to goodness rehabilitation of our Marilao, Meycauayan, Bando kasama ang ilog ng siyudad ng Valenzuela at Caloocan sa paglilinis. Ang batas kasi susug lamang yun at suporta sa gusto nating mangyari na maglinis. Kung maglilinis tayo at magiging matagumpay tayo, ay maibabalik natin sa dating kaanyuan ang ating kapaligiran, partikular ang ating ilog. Ang mensahe natin ay makiisa po tayo, magkaisa po tayo. Hitik sa magagandang tanawin, kilalang kapistahan at mga produkto ang lalawigan ng Bulacan. Dahil dito, kamakailan lamang ay naglunsad ang pamahalang panlalawigan ng 24K Tourism Icon sa pamamagitan ng Provincial Youth, Sports, Employment, Arts and Culture and Tourism Office. Kaya naman ay kadalawampu ng Hulyo, naganap sa Hiyas Pavilion Convention Center ang Symposia, Tourism, A Boom in Bulacan Economy. Layunin nitong makilala ang Bulacan sa larangan ng turismo sa pamamagitan ng pagpapakilala ng kani-kaniyang icon ng bawat bayan sa lalawigan. Ito ay dinaluhan ni Mr. Roderick Gonzales ng Department of Tourism, mga tourism students, barangay captains at tourism officers ng bawat bayan at lungsod ng Bulacan. Kaya po kami nag-aaral about sa tourism na to para po mas lalong ma-promote namin sa bawat mamamayan. Kasi po kami po yung may knowledge about sa tourism. Nakikilala namin yung Divine Mercy as National Shrine. So, kailangan malaman din nila yung history, yung saan nagsimula ito. Saka syempre, yung mismong bayan mismo namin, kailangan malaman din nila yung history. Pangalagaan natin and i-promote natin yung history ng bayan natin. Yun nga, huwag tayo maging dayuhan sa sarili nating bayan. Samantala, noong ika-24 ng Hulyo naganap ang ika-14 na National Sandugo Awards for Outstanding Local Government Executive sa Heritage Hotel, Pasay City, kung saan naging first-time awardee dito sa Region 3 si Gov. Willie. We'd like to call on Honorable Wilhelmino M.C. Alvarado, Governor of Bulacan. Well, it is first for the province of Bulacan. Kauna-unahan itong National Sandugo Award para sa probinsya at ito'y, ang dahilan nito ay yung pagkakaisa, pagtutulungan. Kagaya rin ng pagkakaunawaan sa mga blood compact ng araw, yung pagitan ng mga Kastila at ng ating mga Raha. Ito ang diwa ng ating sandugo, yung pagkakaloob ng dugo ng mga Bulakenyo para sa ating blood banks. Isa naman sa Hall of Famer at 4-time awardee si Barangay Captain Gerald Constantino ng Barangay Santa Ines, Plaridel, Bulacan.
Matagumpay na pinagdiwang ng mga Haguenyo ang taunang kapistahan ni Santa Ana sa kanilang bayan na ika-23 ng Hulyo. Kalakip ng pagdiriwang ang pagtatampok sa mga senior citizen sa pamumuno at nagsilbing Hermano Mayor na si Gov. Villi, katuwang ang may bahay nitong si Kong Marivic Alvarado. Ang magiging senior citizens po ay isang pribilehiyo lamang at isang karangalan sapagkat hindi po lahat ay inaabot ng 60 anyos. Itong kaarawan mismo na kapiyastahan ng ating Santa Ana bilang pagpapasalamat po natin sa mga biyaya, sa maraming pagsubok at ako po'y natutuwa sa pagkakataong ito. Nahuli, namalas ko po ang ngiti ng mga tiga-Hagunoy, hindi nagbabago. At sa lahat po na nakiisa sa kapistahan na ito, bilang pasasalamat natin sa Diyos na pagbibigay natin ng dangal sa ating mahal na patrona, Santa Ana. Sama-sama po sana natin lalong inalangin na tayo po sa bayan ng Hagunoy at sa lalawigan ng Bulacan ay laging maligtas sa lahat ng kalamidad at trahedya at manatili tayong matatag sa pananampalataya. Maganda na ang mga maraming mga beneficiary silang binibigay sa mga senior. Kasi nung ako'y, kaya naging deboto ko yan, nung ako'y ma-opera, piyesta ng Santa Ana. Yun lang, sa kasalukuyan nagmimisa, ino-operahan ako. Susunod, kilalanin si Tiburcio Salamat at ang kanyang kwento sa aspeto ng 5 haligi ng katarungan. Ang konsepto ng "ang lalawigan ko'y ikaw, lingkod mo ako" ay may malawak na nasasaklaw na aspeto o dimensyon. Ang mga kasapi ng 5 haligi ng katarungan ay naglalayon na paigtingin ang kampanya ukol sa kabuhayan, kalusugan at mapanagutang pamamahala sa ikatataguyod ng katarungan at kaayusan ng ating bayan. Ito ay binubuo ng Philippine National Police, Prosecution, Judiciary, Parole and Probation, and Community. Ating tunghayan ang istorya ni Tiburcio Salamat. Katarungan para sa pag-asa ng bayan. Ito ang tema na bumubuo sa isang buwang pagdiriwang ng Haligi ng Katarungan ngayong Agosto. Saklaw nito ang karapatan, kalinga at pagpapahalaga sa mga kabataang sumisimbolo ng pag-asa na nangangailangan rin ng sapat na proteksyon ng ating pamahalaan. Ang pinakaluno natin o yung tema na pinagtuunan ng 5 pillars, yan ay sama-samang pagkilos at sama-samang pagkakasundo ng bawat pillars na pagtuunan natin pansin yung mga kabataan ngayon. Yung mga kabataan na naliligaw ng landas, yung mga kabataan na mga street children, yung kabataan na napapabayaan ng mga magulang, yung mga kabataan na nanduroon sa bahay ampunan na inabandonan ng kanilang magulang. Taong 2002 nang magkaroon ng programa para sa pagpapaigting ng 5 pillars o 5 haligi ng katarungan sa Bulacan. Dahil dito, napansin ng pamahalang nasyonal ang programang ito, kaya naman ito pong 5 haligi ay inadapt na rin po ng national government. Pilot po ito ng ating lalawigan, kaya't mainam naman at nakita yung ating mga pagsisikap ng pamahalaang nasyonal. Pinagdiriwang po natin yung 5 haligi sapagkat ito po ay kasama sa 7 puntong programa ng ating butihing gobernador. Ito po yung nasa ilalim ng peace and order o yung kapayapaan at katiwasayan dito sa ating lalawigan. binubuo ang 5 haligi ng katarungan ng mga sumusunod. Haligi ng pagpapatupad ng batas o law enforcement, haligi ng taga-usig o prosecution, haligi ng hukuman o judiciary, haligi ng pagtutuwid o correction, at haligi ng pamayanan o community. Bawat isang haligi ay may kanya-kanyang tungkulin at yan ay ating ngayong aalamin.
Ang papel ng pulis doon ay mag-imbestiga, manghalap ng ebidensya para mapatunayan yung pagkakasala ng tao. At kami rin ang siyang humuhuli sa taong nagkasala para madala sa hustisya. Hindi ko na alam gagawin ko. Paano ng pamilya ko? Wala akong trabaho. Hindi ko na maibigay ang pangangailangan nila. Wala na akong ibang maisip na paraan. Mag-isip kang mabuti, Tiburcio. Bahala na! Sa akin yung bag mo, ayaw mo masaktan. Ayoko! Bigay mo na! Akin na yung bag mo! Ayoko nga! Akin na yan! Ayaw mo, ah! Ang pagkaalam ko kasi sa first information report, ito ginagamit sa ibang country, hindi dito sa atin. Ito yung pagtatala ng isang insidente na nag-trigger ng isang investigasyon. At ito sa tingin ko, ito yung maihahalin tulad natin sa blatter dito sa atin, sa kaso natin. Kung saan doon na tinatala yung mga detalye ng isang krimen at yun ang nag-i-start ng isang investigation. Ikaw ba si Tiburcio? Ano po may paglilingkod ko sa inyo? May warrant of arrest ka sa amin dito. Inadakip ka namin sa salang frustrated homicide. Sa pag-aresto ng taong may sala, kailangan ang pulis ay may hawak na warrant of arrest. Kung ang kaso naman ay nag-falls dun sa mga ng warrantless arrest, ay pwede rin mag-aresto ang pulis. Ang warrant of arrest ay order ng hukuman o korte para ang isang taong nagkasala ay hulihin. Mamang pulis, wala po akong kasalanan. Ang isang taong na-aresto ay may karapatan na to remain silent o manahimik tungkol doon sa kaso dahil baka ma-incriminate niya ang sarili niya. May karapatan din siya na kumuha ng sarili niyang abogado. Or kung wala siya, nakapabilidad, ay bigyan namin ng abogado na choice niya. Meron ka karapatang manahimik. Pwede bang sa presinto ka na magpaliwanag? Tungkulin ng ating kapulisan na panatilihin ang kapayapaan at katiwasayan para masiguro ang kaligtasan ng publiko. Ilang proyekto rin ang kanilang pinapatupad para dito. Well, unang-una, very strict at sustain ang implementation namin ng tinatawag na Police Integrated Patrol System. Kung saan nandun na lahat ng may mga checkpoint, sita, mayroong motorized anti-street crime operations kami, and yung mga similar operations na araw-araw na ginagawa ng police para ma-prevent natin yung commission ng crime. And every week, nagkakanda kami ng assessment, tinitignan namin saan ba yung lugar na nangyayari krimen at mga anong oras para yun ang ginagamit naming basis para sa deployment ng mga susunod. We make adjustments every week. Ang papel namin ay protektahan yung mga tao. Kaya
Ang ating pong mga kakababayan sa Bulacan ay makasisiguro po kayo na ang inyong kapulisan ay maglilingkod ng tapat at kung meron man pong mga ilang tao tayo na nakakagawa ng mali ay hindi po natin kukonsintihin, pagbigay alam lamang po ninyo sa atin at atin kaagad na aaksyonan.